Taong 1999 sa Urdaneta City, Pangasinan. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Sembrano. Sa loob ng kusina, dumanak ang dugo at natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Marcelo Sembrano o mas kilala sa kanilang baryo bilang Don Marcelo. Ang matandang mayaman na may-ari ng mga fast food franchise, gasolinahan at mga apartment ay natagpuang may tama ng bala sa ulo. Ang unang hinala ay suicide, ngunit ang katotohanan sa likod nito ay isang masalimuot na kwento ng pagtataksil, pagnanasa at sakim sa kayamanan. Ang tanging hangad ni Don Marcelo sa kanyang katandaan ay ang magkaroon ng katuwang sa buhay matapos siyang mabalo. Nais niyang malasap ang ginhawa kasama ang batang asawa na si Angel Domondon. Ngunit sa panig ni Angel, ang hangad niya ay makaalis sa hirap ng buhay sa Infanta at makuha ang luksuryosong pamumuhay na tanging pera lamang ni Don Marcelo ang makakapagbigay. Sa gitna ng lahat, ang anak ni Don Marcelo na si Mark ay nagnanais din ng kanyang parte sa kayamanan, ngunit nauwi ito sa isang bawal na relasyon na sumira sa pundasyon ng kanilang tahanan. Kaya mo bang pumatay para sa pera o sadyang ang matinding selos ang nagtulak sa isang ama na wakasan ang sarili niyang buhay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Si Angel Domondon ay isang dalagang galing sa Infanta na lumaking salat sa buhay. Ang kanyang pamilya ay nabubuhay lamang sa pangingisda at pagtitinda sa palengke. Dahil sa hirap, sumumpa si Angel sa sarili na hinding-hindi siya mag-aasawa ng mahirap. Sa edad na 21, napadpad siya sa Urdaneta at doon niya nakilala ang mayamang si Don Marcelo. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, mabilis na nakuha ng matanda ang loob ni Angel sa pamamagitan ng pangako ng marangyang buhay. Ikinasal sila sa isang magarbo at mamahaling hotel sa Baguio. Ngunit ang kasalang ito ay hindi ikinatutuwa ng mga anak ni Don Marcelo, lalo na ni Mark. Si Mark Sembrano, ang 25 anyos na pangatlong anak, ang pinakatutol sa pagsasama ng kanyang ama at ni Angel. Para kay Mark, malinaw na pera lang ang habol ni Angel. Dahil si Mark na lamang ang walang asawa at nakatira pa sa poder ng ama, naging obligado siyang pakisamahan ang kanyang stepmother. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin ng isang dating nobyo ni Angel mula sa Infanta ang lumitaw sa kanilang mansyon at gumawa ng gulo. Dito nagsimulang balutin ng selos at pagdududa si Don Marcelo. Inutusan niya si Mark na bantayan si Angel sa lahat ng oras, hindi alam na ito ang magiging mitya ng isang bawal na pagnanasa. Dahil sa palaging magkasama si Mark at Angel, ang dating galit ni Mark ay unti-unting napalitan ng awa at pagnanasa. Si Angel naman, nauhaw sa atensyon at lakas ng isang batang lalaki na hindi na kayang ibigay ng matanda, ay bumigay din si Angel. Nagsimula silang magkaroon ng bawal na relasyon. Sa tuwing wala si Don Marcelo, ginagawa nilang palaruan ang mansyon. Naglalampungan sila sa sala, sa kusina, at kahit sa loob ng sasakyan habang ang matanda ay abala sa kanyang mga negosyo. Ang mansyong dapat ay simbolo ng dangal ng pamilya ay naging saksi sa lihim na ugnayan ng mag-ina-inahan at anak-anakan. Ngunit ang bawat lihim ay may hangganan. Nagsimulang makahalata si Don Marcelo nang makakita siya ng mga ebidensya ng pagtataksil sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa Baguio, nahuli niya sa akto si Mark na kalong si Angel. Sumiklab ang isang matinding komprontasyon kung saan kinaladkad ni Don Marcelo si Angel, ngunit pinigilan siya ni Mark at itinulak ang sariling ama. Ang insidenteng ito ang tuluyang nagpahiwalay sa loob ng mag-ama. Ilang araw ang lumipas na puno ng tensyon at katahimikan hanggang sa muling mahuli ni Don Marcelo ang dalawa na nagtatalik sa loob mismo ng kwarto ni Mark. Matapos ang huling engkwentro, isang putok ng baril ang narinig mula sa silid ni Don Marcelo. Natagpuan ng mga katulong ang wala ng buhay na katawan ng matanda, habang si Mark ay naroon din sa silid at tila naguguluhan. Agad na nagsampa ng kasong homicide ang mga kapatid na babae ni Mark
sa paniniwalang siya ang pumatay sa kanilang ama para makuha ang kayamanan at si Angel. Ngunit sa korte, naging mahirap ang laban. Walang nakitang fingerprints ni Mark sa baril at ang tanging nakuha ay ang sa matanda mismo. Lumabas sa forensic report na si Don Marcelo mismo ang humahawak ng baril nang pumutok ito na nagpapahiwatig ng posibilidad ng suicide dahil sa matinding depresyon at selos. Ang malaking pagbabago sa takbo ng kaso ay nang isa-isang mabasura ang mga paratang laban kay Mark. Dahil sa kawalan ng direktang ebidensya at gunpowder nitrates sa kanyang mga kamay, napawalang sala siya sa kasong homicide. Hindi rin tumayo ang kasong psychological abuse dahil hindi napatunayan na ang bawal na relasyon ni Mark at Angel ang direktang pumatay sa matanda, lalo na't may mga dati ng sakit sa puso at alta presyon si Don Marcelo. Ngunit ang pinakamalaking twist ay nang lumabas ang tunay na motibo ng mga kapatid ni Mark sa pagsasampa ng kaso, ang last will and testament ni Don Marcelo. Nalaman ng mga kapatid ni Mark na sa huling habilin ng kanilang ama, halos lahat ng kayamanan, kabilang ang mansyon sa Urdaneta, ay ipinamana kay Mark. Ang galit ng mga kapatid ay hindi lamang dahil sa moralidad, kundi dahil sa pera. Nais nilang ipakulong si Mark upang mapawalang bisa ang kanyang mana at sila ang makinabang. Ngunit nabigo sila dahil nanalo si Mark sa lahat ng kaso. Sa huli, lumabas na alam din pala ni Angel ang tungkol sa testamento bago pa man mamatay si Don Marcelo. May mga haka-haka na sadyang inakit ni Angel si Mark dahil alam niyang ito ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Matapos ang lahat ng gulo at ang paglilibing kay Don Marcelo, nagdesisyon si Mark na putulin na ang ugnayan sa kanyang mga kapatid. Ibinenta niya ang mansyon at lahat ng lupain sa Urdaneta. Sa gitna ng panghuhusga ng lipunan, pinili ni Mark at Angel na magsama. Umalis sila ng Pangasinan at bumalik sa Infanta upang doon na mamuhay gamit ang perang minana ni Mark mula sa ama. Ang bawal na pag-iibigan na nagsimula sa mansyon ay nauwi sa isang pagsasama sa malayo, habang ang alaala ni Don Marcelo ay nanatiling nakabaon sa isang madugong kasaysayan ng pamilya Sembrano. Ang trahedyang ito ay naging aral sa marami tungkol sa panganib ng love triangle sa loob ng pamilya. Ipinakita nito kung paanong ang pera ay maaaring maging mitya ng pagkawasak ng relasyon ng magkakapatid at mag-ama. Sa kabila ng pagkapanalo ni Mark sa korte, hindi pa rin maikakaila ang moral na bigat ng kanyang nagawa. Ang pagtataksil sa sariling ama ay isang pilat na hinding-hindi mabubura ng anumang halaga ng salapi. Ang kaso ay nananatiling isa sa pinakakontrobersyal na krimen sa Urdaneta dahil sa halo-halong sangkap ng seks, pera at kamatayan. Sa huli, ang mansyon sa Urdaneta ay naging isang piping saksi sa kung paanong ang isang matanda ay nawalan ng lahat dahil sa pag-ibig sa maling babae, at kung paanong ang isang anak ay piniling talikuran ang kanyang dangal para sa pagnanasa. Ang katarungan sa mata ng batas ay nakamit ni Mark, ngunit ang katarungan sa mata ng Diyos at ng lipunan ay nananatiling isang malaking katanungan. Ang buhay ni Mark at Angel sa Infanta ay naging simbolo ng isang tagumpay na nabuo mula sa abo ng isang nasirang pamilya. Isang kwento na nagpapatunay na kung minsan, ang katotohanan ay mas nakakagimbal pa kaysa sa anumang likhang isip na pelikula. Ang katarungan sa mata ng batas ay pumanig kay Mark Sembrano matapos siyang mapawalang sala sa lahat ng mga kasong isinampa ng kanyang sariling mga kapatid. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at ang forensic findings na nagtuturo sa posibilidad ng suicide ni Don Marcelo, hindi napatunayan na si Mark ang bumaril sa kanyang ama. Napanatili ni Mark ang kanyang karapatan sa last will and testament at nakuha ang halos lahat ng kayamanan ng pamilyang Sembrano. Ang mga kapatid na babae na naghangad din ng pera ay nauwing bigo at lalong nagkawatak-watak ang kanilang pamilya dahil sa sakim sa kayamanan. Sa huli, ang yaman ni Don Marcelo ay napunta sa anak at asawang nagtaksil sa kanya.
Pagkatapos ng mahabang laban sa korte, pinili nina Mark at Angel na iwanan ang lahat ng sakit at alaala sa Urdaneta. Ibinenta nila ang mansyon at mga negosyo at lumipat sa Infanta, Pangasinan. Doon sila nagsimulang mamuhay bilang mag-asawa, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga kamag-anak. Bagaman nakamit nila ang material na kasaganaan, ang kanilang pagsasama ay mananatiling nababalot ng kontrobersya at madugong nakaraan. Ang kwento ng pamilya Sembrano ay nagsilbing babala na ang pera at bawal na pag-ibig ay isang nakakamatay na kombinasyon na kayang sumira kahit sa pinakamayaman at pinakaimpluwensyadong pamilya. Ang kaso ni Don Marcelo ay naging isang mahalagang bahagi ng crime history sa Pangasinan dahil sa tindi ng twist at ang kinalabasan ng testamento. Ipinakita nito na kung minsan, ang mga ebidensya sa korte ay hindi sapat upang mabigyang linaw ang moral na aspeto ng isang krimen. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na may mas malalim na lihim ang pagkamatay ni Don Marcelo, ngunit ang batas ay nagsalita na at ang kaso ay itinuturing ng sarado. Ang buhay ni Mark at Angel sa Infanta ay nagsilbing huling pahina ng isang madilim na kabanata na nagsimula sa isang putok ng baril sa loob ng isang mansyon sa Urdaneta. Sa kabila ng marangyang buhay na tinatamasa nina Mark at Angel sa Infanta, hindi kailanman mabubura ng salapi ang mantsa ng kanilang nakaraan sa alaala ng mga taga-Urdaneta. Ang kanilang kwento ay nananatiling isang bukas na sugat sa pamilyang Sembrano, kung saan ang katarungang nakuha sa teknikalidad ng batas ay hindi sapat upang linisin ang kanilang pangalan sa usapin ng moralidad. Ang yaman na iniwan ni Don Marcelo na dapat sana ay naging pundasyon ng isang matatag na legacy ay nauwi lamang sa isang bawal na pag-iibigan na itinayo sa ibabaw ng trahedya at pagtataksil. Sa huli, ang buhay ni na Mark at Angel ay nagsisilbing isang malagim na paalala na may mga tagumpay na mas mapait pa sa pagkatalo, lalo na kung ang kapalit nito ay ang dangal ng iyong sariling dugo at ang katahimikan ng iyong konsensya. Ang kwento ni Don Marcelo ay isang mahalagang paalala naman na ang pagtitiis sa isang maling relasyon o ang paghahangad ng mabilis na yaman ay laging may katapat na parusa sa loob man o labas ng korte. Ang pagtataksil, lalo na ang bawal na pag-ibig sa loob ng pamilya ay hindi lamang usapin ng damdamin, kundi isang seryosong paglabag sa tiwala na maaaring humantong sa trahedya. Mahalaga na maging mapagmatyag tayo sa mga taong nasa paligid natin, kahit pa sila ay sarili nating pamilya, dahil ang sakim sa pera ay kayang bumulag sa kahit na sino. Ang legal na katarungan ay maaaring magbigay ng kalayaan, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nakukuha lamang sa paggawa ng kung ano ang tama at marangal. Dapat nating laging unahin ang ating integridad at huwag hayaang mabulag tayo ng material na bagay. Dahil ang kayamanang nakuha sa maling paraan ay laging may dalang bigat sa konsensya. Ang katapatan sa loob ng pamilya ang dapat na maging pundasyon ng isang matatag na tahanan at kapag ito ay nawala, ang lahat ay guguho. Nawa ay maging aral ang kwentong ito sa mga nagnanais na kumuha ng shortcut sa buhay na ang bawat lihim ay may paraan upang mabunyag at ang bawat kasalanan ay may katumbas na pananagutan sa batas man ng tao o sa batas ng langit. Ang buhay ay maikli kaya huwag nating sayangin sa mga gawaing pagsisisihan natin sa huli. Ang katarungan ay para sa mga may lakas ng loob na manindigan para sa katotohanan. Sa huli, tandaan natin na ang bawat luha ng isang magulang na pinagtaksilan ay may katumbas na pananagutan. Ang pananahimik sa gitna ng maling gawain ay hindi tanda ng pagmamahal kundi mitya ng mas malaking gulo. Huwag nating hayaang masanay ang ating sarili sa mga maling ugnayan dahil ang bawat pinto na ating binubuksan para sa tukso ay may nakalaang ebidensya na magsisilbing mitya ng ating pagbagsak. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa pagpanalo sa kaso, kundi sa pagbawi ng iyong sariling kapayapaan ng walang dinayang tao.
Isang paalala ito na ang isang pamilyang wasak dahil sa pera at pagnanasa ay hinding-hindi na muling mabubuo kahit gaano pa karami ang yaman na iyong makuha. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa nakakagimbal na kwento ng Pamilya Sembrano na sana ay nagbigay sa inyo ng malalim na aral at babala. Huwag nating kalimutang ibahagi ang video na ito upang makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga panganib ng sakim sa pera at bawal na pag-ibig. Mag-ingat po tayong lahat at laging unahin ang ating pamilya at integridad. Hanggang sa susunod na episode ng ating Crime Stories at nawa ay palaging maghari ang katotohanan at pag-unawa sa bawat tahanang Pilipino.